May isang lugar kung saan panahon ang lumililok ng obra gamit ang hangin at tubig. Kung saan munting liwanag ang gabay ng mga manlalakbay. At sa bawat pagbisita, parang humihinto ang mundo. At napapadpad ka sa isang paraiso. Tahimik, payapa, at malayo sa ingay ng lahat. Mamangha. Mapaibig. Mapanatag. Tara at mag-explore dito sa Afga Point, dito sa Barangay Afga, Tangalan, Aklan. Sa bayan ng Tangalan sa probinsya ng Aklan, matatagpuan ang Barangay Afga. Isa sa mga 15 barangays ng munisipalidad at isang coastal paradise na nakaharap sa Sibuyan Sea. Dito, pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga tao. Pero higit pa sa dagat at alon, ipinagmamalaki rin nila ang payapang dalampasigan. Ang natural na tanawin na nagkukwento ng kasaysayan. At ang mainit na pagtanggap ng kanilang komunidad. Madali lang makarating sa Tangalan mula Kadibo, ang capital town ng Aklan. Mula sa West Aklan Transport Terminal, sasakay ka lang ng jeep na may rutang Tangalan. Pwede ding sumakay sa jeep, van o bus na may rutang Kalibo-Ibahay o Kalibo-Katiklan. After 30 minutes na biyahe, ay nasa Tangalan Public Market ka na. Mula dito, may mga tricycles na maghahatid sa iyo sa Afga Point. Mga 10 to 15 minutes na biyahe lang ay mararating mo na ang baybaying naghihintay na ma-explore mo. Dito sa Afga Wave Rock Formation, parang nagtagpo ang art at science. Ang mga batong hugis alon ay hinubog ng libo-libong taon dahil sa weathering at coastal erosion. Ito ay mga natural na proseso kung saan unti-unting nilililok ng hangin at tubig ang mga bato. Sa bawat hampas ng alon at pag-ihip ng hangin, dahan-dahan nitong binabago ang anyo ng mga bato na nag-iiwan ng kamangha-manghang tanawin.
Patunay ito ng kapangyarihan ng kalikasan na gumagawa ng obra sa paglipas ng panahon. Pero hindi lang likas na tanawin ang meron sa Afga. Ayon sa mga kwento, dito kinuha ang mga batong ginamit sa pagpapatayo ng St. John Nepomucene Parish Church, ang pinakamatandang simbahang bato sa Aklan. Itinayo ito noong 1861 at natapos noong 1889. Gamit ang coral stones at limestones mula sa baybayin ng Afga. Nabuo ito sa pamamagitan ng polo i-servisyo, isang sistema ng sapilitang paggawa noong panahon ng mga Espanyol. Sabi ng mga magulang, yun ang bato na ginagamit sa simbahan, galing dito. Ang mga bato po ay kinuha doon sa Afga Wave Rock na isa pong major na materyales para po magawa ang St. John Nepomucene Church. So makikita po sa gilid ng church, ito po ay mga bato galing sa Afga Wave Rock kung saan ito ay hinakot ng mga bata, matanda, mayaman o mahirap man noong panahon ng Kastila. Sila po ay pinagtrabaho para kunin ang mga bato galing sa Afga papunta po dito sa simbahan ng St. John Nepomucene Church. Isang mapakalaking contribution ang Afga Wave Rock sa pagpapatayo ng St. John Nepomucene Church dahil ang naglalakihang mga tipak ng bato ay nandoon po nang galing. According po sa mga matatanda na naririnig namin po, yung bato na dito sa amin, sa may Wave Rock banda, hunasan ang tawag kasi noon, may hunasan, malalaking bato. Yun pong tinitibag ng mga tao dati na inutusan nila, tinitibag nila, ginagawa nilang parang hollow block, sobrang tiba yun. Tapos dinadala nila doon sa bayan para gawing simbahan. Yun pang pagkakaalam ko at yun ang mga naririnig ko. At yung mga taong tumutulong doon, tulong-tulong lang po sila, wala po silang bayad, wala po silang sweldo, pero tumutulong po sila para po maging simbahan po, mabuo ng simbahan yung sa bayan na yun. Yun ang limestone na tinatawag na galing dito. Halos buong bayan, babae, lalaki, mga bata, pati matatanda, tulong-tulong na nagbuhat ng mga batong korales mula sa Afga papunta sa poblasyon kung saan nakatayo ang simbahan. Kaya kung iisipin, bawat piraso ng bato sa simbahan ay may dalang kwento ng hirap, sakripisyo, at pananampalataya ng mga taga-Tangalan. Malaki din ang naitulong ng cliffs ng Afga sa mga residente nito. Ito ang sumasalo ng mga malalaking alon upang hindi diretsyong tumama sa dalampasigan at sa mga nakatira dito. Ang Afga Wave Rock Formation din po ay nakakatulong sa pagprotekta sa amin po dito sa Tangalan, especially sa Barangay Afga. Ito daw po ay nakakatulong sa pagtigil ng tsunami at kung ano pa pong mga banta sa karagatan. According po sa kanila, ano daw po yung may dumating na tidal wave dito. Pero dahil po sa wave rock na malalaking bato dito sa amin, yun po ang humarang para yun pong alon na malalaki, mapisa agad at hindi tumuloy dito sa amin hanggang sa bayan. Yun po ang humarang para hindi po dito maabot nung malalaking alon na yun. At yun nga, ang sabi nga ng mga matatanda, pagka yung mga mangingisda daw doon, nung dumating yung tidal wave na yun, takbuhan daw sila paakyat dito kasi parang may bundok-bundok naman dito.
akyatan daw sila, takbuhan sila. Yung iba daw po, mahawak sa mga nyug, sa mga kay para hindi daw po sila mahila nung mga tubig na mabilis na umahon, mabilis na bumalik sa dagat. Ganun po ang mga naririnig namin na mga kwento ng mga matatanda dito. Tatandaan ko, tumakbo ako. Saan? Doon sa daire into ngaron, ag magungay sa tubig, hay na mamaga. Nawala Pagkatapos na ng tubig? Nawala ng tubig, hinunos to sa magayo. Ah, Katapos mga nangan hay nagdagom uman. tandang-tanda mo pala Tanda-tanda. yun. Tumakbo ako kung punta doon. Wala daw yung bato na yon. Mm. Siguro dito. Sugod ya tubig ron. Nakatayo naman sa isa sa mga talampas ng Barangay Afga sa Sitio Puntang Baho, ang Afga Point Lighthouse. Ito ang tahimik na bantay na nakaharap sa malawak na Sibuyan Sea. Bagamat walang eksaktong tala kung kailan ito itinayo, matagal na itong nagsisilbing gabay sa mga mangingisda at sasakyang pandagat na dumaraan sa Hintotolo Channel. Isa sa mga rutang konektado sa pangunahing daanan ng mga bangka papasok at palabas ng Aklan. Itinayo ito upang magbigay ilaw at babala tuwing gabi at kapag masungit ang panahon. Isa itong simbolo ng kaligtasan para sa mga naglalayag. Yun pang tumutulong sa mga mangingisda kung malakas ang alon or naabutan sila ng hindi magandang tiyempo doon sa dagat, yun po ang kanilang basihan kung saan sila uuwi, kung saan ang daungan nila. Kasi nung panahon na yun, walang lighthouse. Kaya kung saan sila napapadpad, hindi nila alam kasi wala ngang silang palatandaan. Pero ngayong meron na pong lighthouse, ayun po, may palatandaan na po sila, hindi na po sila naliligaw. Dahil sa Afga Rock Wave Formation at Afga Lighthouse, marami na rin ang dumayo sa bayan ng Tangalan at namangha sa mga tanawin ito. Marami ditong nagpunta ng mga turista, maglinggo at Sabado. Ito pa yung tricycle nila, doon pa sila umakyat to doon sa bundok. Para po mag-enjoy ng ng weekend, para mag-fishing na rin po kasi boring dun sa bahay namin. Kailangan po namin to sa FB Reels na nag-promote din po dito ng Afga, kung gaano po kaganda dito. Kaya po naisipan po namin pumunta na rin dito. Meron din po kasi mga nagsasuggest na mga kakilala na maganda po yung mga rock formation dito. Very peaceful po, tsaka maganda yung lugar. Kung gusto lang po nila mag-unwind, maganda rin naman po dito, tsaka para lang po siyang nature trip. Ganon. Tsaka kung gusto niyo mag-fishing, pwede na rin po. Meron po, may konting nga lang. Bilang isa po itong wave rock formation at ito ay hindi siya pangkaraniwang tourism site dito sa atin, sa Aklan. So maaring marami tayong beaches, marami tayong falls, at marami pa tayong iba't ibang mga tourism sites. Pero ilan lamang po ang wave rock formation at proud kami na meron kaming Afga Wave Rock Formation dito sa Tangalan. Na marami rin pong bumibisita katulad ng mga local tourists at syempre may mga foreign tourists na nadidiscover kung gaano po kaganda ang Afga Wave Rock Formation. Ang likas na yaman ng Afga Wave Rock Formation ay nakakaapekto sa turismo sa pamamagitan ng pagiging isang natatanging atraksyon na pumupukaw ng mga interes ng mga turista. Dahil sa kakaibang hugis at likas ng kagandahang ito, nagiging dahilan ito na maraming pumupuntang foreign at local na turista na nais na makita ang natural na tanawin. Ang pagdami ng turista ay nakakatulong din sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng kalikasan at kultura ng lugar dito sa Tangalan. To get the best experience, bumisita sa Afga Point early in the morning around sunrise o after
afternoon before sunset. Perfect para sa mas magandang natural lighting at syempre, mas malamig ang simoy ng hangin. Sa hapon din ang low tide, and by that time, mas makikita talaga ang rock wave formations. Mas madali ring pumunta sa sitio Puntang Isot sa oras na yon, kung saan makakakita ng iba pang cliffs at rock formation. May mga basic lodgings at guest houses malapit sa Afga Point. Sa ngayon po, ang Afga Wave Rock Formation ay isang nagiging emerging tourist destination. At ito po ay ating inuunti-unting pagandahin, paunlarin pa, para makahikayat ng mas maraming turista sa future. Pero para sa mga budgetarians, pwede ka ring maupo sa mga batuhan at damhin ang katahimikan ng lugar. Kung nagugutom, dumaan sa Tangalan Public Market o sa mga sari-sari stores at restos sa barangay. Kung suswertihin, makakabili ka rin ng mga bagong huling isdang pwedeng i-grill habang nagre-relax sa tabing dagat. Basta wag lang kakalimutan ang isa sa mga golden rules sa pamamasyal: Clego o clean as you go. So sa lahat po ng turista, come and visit Tangalan po. Of course, ang aming mga tourism sites and establishments dito, marami po kaming may offer. Marami po kayong may enjoy, may beach, may falls, may wave rock formation, may mga farms din kami at iba't ibang mga tourist destinations pa. So inaanyayahan ko po kayong lahat para bisitahin ang Afga Wave Rock Formation. Isa po itong napakagandang tourism sites. Pwede po kayong maligo, mag-picnic, and of course, i-observe ba rin natin ang kalinisan para sa kalikasan. You can enjoy po the beach at syempre ang napakagandang view ng Afga Wave Rock Formation. So, punta na po kayo dito sa Tangalan and go Tangalan forward. Iniimbitahan ko rin po kayong pumunta dito sa Wave Rock namin. Napakaganda po itong tourist spot namin ito. Ang dami-dami pong mga okasyon na dito nila kinukuhanan sa Wave Rock namin. Minsan nagdadala sila sa gabi ng mga spotlight, mga sari-saring ilaw. Ang ganda po dito, kahit nga po nung Miss Earth, dito rin po nila ginanap, kinuhanan nila ng mga pictorial. Ang ganda po, kaya inaanyayahan ko po kayo na tingnan po dito, maganda po dito para po meron naman kami yung naiibang gandang view na makikita at mararanasan ninyo ang ganda ng Barangay Afga. Welcome po kayong lahat pumunta dito. Afga Point isn't just a view.
it's also an experience. Ang dagat, mga bato, at lighthouse ay naghihintay na ma-explore mo. Perfect ito para sa mga gustong mag-relax, mag-take ng pictures, at mag-soak in ng chill vibes. It really is a paradise kung saan mamamangha ka at mawawala sa katahimikan at kapayapaan ng lugar. AFGA Point is ang certified budget-friendly pang-bucket list at spot-on destinations sa Barangay AFGA, Tangalan, Aklan. Samahan niyo ulit ako sa susunod upang tuklasin ang panay, isang biyahe, isang kwento at a time. Ako si Peach Ledesma at ako ang inyong Panay Explorer.